Hello everyone! Now, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng ating soft roll. First, kailangan muna nating i-grease yung ating sheet pan. At now, i-ready na natin yung ating mga dried ingredients. 2½ cup flour. Yung half cup, ilalagay natin yan for dusting. Itabi natin. 1/4 cup sugar and half teaspoon salt. Sa ating mga wet ingredients naman, we have 1/4 cup milk, 1 piece large egg, and 1/4 cup butter. At eto naman yung mga ingredients natin para sa activation ng yeast po natin. We have 1/4 cup warm water, 2 tablespoon granulated white sugar, 2 tablespoon yeast. Okay, now i-activate na po natin yung yeast. Ilagay lang po natin yung ating warm water, tapos yung pong ating 2 tablespoon ng sugar. Tapos haluin lang po natin hanggang medyo ma-dissolve yung ating sugar. And then ilagay na po natin yung ating instant dried yeast. Tapos po, i-mix well lang po natin. And takpan po natin for about 3 to 5 minutes until po mag-bloom yung ating yeast. After po ng 3 minutes, ayan, makikita po natin na nag-bloom na yung ating mismong yeast po or nag-activate na yung ating yeast. After po natin na mapag-bloom or na-activate yung yeast, now, magmi-mix na po tayo or magko-combine na po tayo ng lahat ng ating dried ingredients. Pag nailagay na po natin yung ating sugar, flour, at yung ating salt, gumamit po tayo ng wire whip para well combined yung ating lahat ng dried ingredients. After natin na makombine, gagawa po tayo ng buta sa gitna ng ating dried ingredients at ilagay po natin yung ating na-activate or nag-bloom na yeast. Sunod po naman natin dito na ilagay yung ating milk. Tapos sunod natin yung ating 1 large egg po. Pag na-combine na po natin yung ating dried at yung ating wet ingredients, time na po yan para naman nating masahin yung ating dough. Dapat po mabuo yung mismong gluten doon sa harina. Para mag-combine po yung water tsaka yung ating harina, makakabuo siya ng gluten po, no? At bago natin ilagay yung ating butter, ay kailangan siya ay nabuo na yung mismong gluten, tulad po nitong nasa video natin. And then, ilalagay na po natin ngayon yung ating butter. At patuloy lamang po natin siyang masahin hanggang ma-well combined yung ating dough doon sa ating butter po. At pag na-well combine na natin siya, hahatiin naman na natin siya into section. And then magtitigisa po kayo ng inyong kapartner and then ininid po natin ito hanggang maging smooth at elastic yung ating dough. Habang minamasa natin siya, yung half cup na itinabi natin ay gagamitin natin yon para sa pan-dusting, para hindi siya masyadong dumidikit. Remember na huwag masyado tayong gumagamit ng dusting dahil maaaring tumigas yung ating dough. After natin mamasa, ganito na ang kalalabasan ng ating dough. Smooth na siya at elastic. At ganito po yung pag-window pane test na hindi na siya natitir, nabubutas, or napupunit agad-agad. At pag mapu-proofing na po tayo, maglalagay tayo ng oil sa ating palad at lalagyan natin ng oil syempre yung ating mixing bowl para hindi siya dumikit kapag ilalagay or magra-rise po yung ating dough for proofing or fermentation stage po natin. After po natin siya ma-roll into ball, now, lalagyan po natin siya ng cling wrap. At sa ibabaw po ng ating cling wrap ay isulat lang po natin kung kailan natin dapat kunin yung time ng pag-pick up ng ating dough. After 30 minutes po na proofing time, ayan, nag-double in size na yung ating dough at ididigas na rin natin siya or aalisin po natin or i-release natin yung air at gamit ang punch down po natin para mawala yung lahat ng air na nandun sa ating pinaalsang dough. After po na madigas natin or maalis yung lahat ng air doon sa ating dough,
i-roll po natin siya into baston shape po. And then, mag-shaping and yielding na po tayo sa desired shape na ating gusto. At habang nag-yielding and shaping po tayo, kailangan po yung atin pong nag-yield ay tatakpan po natin para hindi po magkaroon ng elephant skin yung ating dough po or yung ating sineshape po natin dahil madadry po ito. Gamit naman po yung ating weighing scale ay kailangan po natin na timbangin muna lahat yung ating dough at i-divide po natin kung ano kalalabasan ng timbang na to. And then after that, i-yield na po natin siya at i-shape into ball po. At make sure na pindutin lamang yung ilalim at walang mga butas na matitira. At i-shape na po natin ito gamit ang pasi-shape sa ating table. Make sure yung ating niro-roll na dough ay naka-place lang siya sa iisang posisyon. Hindi po pwedeng umiibabaw yung nasa ilalim. Para makagawa ng isang perfect soft roll na ball tulad nito. At i-continuous lang natin yung pag-roll ng ating dough into ball at para makagawa ng maraming soft roll po na 24 pieces na kailangan natin for national assessment. At i-rest lang po natin to for at least 30 minutes para mag-double in size. After 30 minutes po, pwede na po natin i-egg wash yung ating mga soft roll bago po isalang sa ating oven po. O combination lamang po ng egg wash ay 2 egg yolks and 1/4 cup ng milk po. And then, dahan-dahan lang po dapat yung pag-a-apply po ng egg wash para hindi po ma-deflate or mawala yung mismong hangin. At pwede po nating lagyan yan ng ating sesame seed para po maganda yung presentation ng ating mga soft roll. After po ng 9 to 10 minutes ay pwede na po nating hanguin yung ating mga soft roll kapag siya po ay nag-golden brown po. Ayan, napakaganda po nung ating soft roll. At ayan po, kitang-kita naman na napakalambot po nung ating soft roll. Now, ito po yung ating actual measurement ng ating soft roll. Salamat po!